Alam niyo ba yung kinaiinisan ko sa ibang tao? Yung masyadong bilib sa sarili. Wala naman sa lugar. Ganun ka din ba? Di ba nakakainis yung bida ng opinion niya sa lahat ng bagay? Yung feeling niya, opinion niya lang yung tama at yung iba puro mali. Di ba bad trip kausap yung mga ganun? Pero alam niyo, sa totoo lang, minsan nahuhuli ko yung sarili ko na ganun din ako. Ingat po tayo kasi madalas hindi tayo conscious. Yung kinaiinisan natin sa iba, guilty rin pala tayo. Ang sabi sa Bible, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. Ang sinasabi ng proverb na ito, dapat ang bilib natin o tiwala natin ay hindi sa ating sarili, kundi kay Lord. Ibig sabihin, dapat maniwala tayo na si Lord ang may control sa ating buhay at siya ang magbibigay ng guidance sa atin sa tamang direksyon. Ang implikasyon nito, hindi pwedeng pagtiwalaan ang sarili nating talino at kaalaman. Huwag tayong mag-lean o umasa sa sarili nating kaalaman o kakayahang gumawa ng desisyon. Dahil limitado ang kaya nating makita at alamin. Laging kulang yung impormasyon na makukuha natin para makagawa ng perpektong desisyon. Huwag po tayong masyadong bilib sa ating sarili. Kailangan natin ang wisdom at guidance ni Lord sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kung kikilalanin daw natin siya at magtitiwala tayo sa Kanya, He will make straight our paths. Itutuwid niya yung ating landas. Ibig sabihin nito, dapat hinahanap natin ang presence ni Lord sa ating buhay at sinusunod ang Kanyang kalooban. Kung hindi, ay nako, magpapaikot-ikot lang tayo. Paulit-ulit lang ang mali natin. Hindi natin pansin, naliligaw na pala tayo ng landas. Nalalayo na pala tayo sa Kanya. Diretso na pala tayo sa kapahamakan. Bangin na pala ang nasa harap natin, hindi pa natin alam. Ganun ka-importante na sumunod tayo sa will ni Lord para hindi tayo maligaw. Siya ang maghahatid sa atin sa tagumpay na hanap natin sa buhay. Kaya kung may desisyon tayong hinaharap, dasal po tayo. Humingi tayo ng wisdom mula kay Lord. Basahin natin ang salita ng Diyos. Magugulat kayo, marami pala tayong tanong na ang sagot pala ay binigay na ni Lord sa Biblia. Punong-puno ng wisdom at guidance ang Bible para mamuhay tayo na consistent sa kalooban niya. Pwede rin tayong humingi ng payo sa mga taong may malalim na experience at wisdom kay Lord. Kung may kaibigan, pamilya, o mentor kayo na ganyan, huwag kayong mag-hesitate. Humingi kayo ng payo sa kanila. Pray po tayo. Heavenly Father, ipinagkakatiwala po namin ang aming sarili sa iyo. Kinikilala namin na ikaw, Lord, ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti sa amin. Tulungan mo kaming umasa sa iyo at hindi sa aming sariling pangunawa. Dahil ikaw ang nakakaalam ng plano mo para sa amin. Hawakan mo po ang aming kamay at i-guide mo kami sa bawat akbang ng aming buhay. Thank you, Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.